Okay. Magandang umaga mga bata. So ngayon, pag-aaralan natin ang asignaturang Filipino. Nasa ika-8 linggo na tayo. At ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay tunog na bumubuo sa pantig ng mga salita, mga pantig ng isang salita, mga bata. So nung mga nakaraan, napag-aralan na po natin ang mga tunog ng bawat letra. So kapag pinagsama-sama yun mga bata, ngayon, mapag-aaralan natin yung tinatawag natin na pantig. Kapag pinagsama daw natin yung dalawang letra, makakabuo tayo ng pantig, mga bata. So, bukod doon, dapat nakikilala natin yung mga tunog na bumubuo sa pantig ng mga salita. Nabibilang natin ang mga pantig sa isang salita. So, ngayon, tignan muna natin ang mga larawan na nandito. Go ahead, Gazer. Tingnan natin ang mga larawan, mga bata, tapos ilalagay ni teacher dito, ano ba yung mga letra na saan sila nagsisimula upang mabuo ang bawat pangalan ng mga larawan. So, number 1, meron tayo dito ang Clay Nathan, yes? Ano yung nasa larawan natin sa number 1? Aso po, ma'am. Ayan, very good. Ang aso ay nagsisimula sa letrang, anong letra siya? Ayan, very good, Pinitan. Sa letrang A. Okay, how about number 2? Number 2, yes, AJ. Ano yung number 2 natin? AJ, unmute ka na. La. Ano po? Number 2? La. Ayan. La. Ano yung larawan na ito, anak? Lapis. Ayan. Ang lapis ay nagsisimula sa letrang? What letter na? L. Ayan. L. Letter L. How about number 3? Anong bagay ito? Yes, Cassandra. Number 3? Puno. Ayan. Ang puno ay nagsisimula sa letrang? What letter na? P. Ayan. Puno. Starts with letter P. How about you, number 4? Okay, yes. Abigail, number 4. Ano itong larawan natin sa number 4? Bata. Ayan. Bata. Starts with letter? B pa. Ayan, very good. Letter B. At ang panghuli nating larawan ay, yes, Anika. M. Ayan. Ano muna tong ano na to? Ano yung nasa larawan natin? Maya. Ayan, mga bata. Ito ay Maya. So, uri siya ng ibon. At ito ay nagsisimula sa letrang M, mga bata. Very good, kids. Okay. So, ngayon, ang pag-aaralan, ang sabi nga po kanina, pag-aaralan natin yung mga pantig. Kapag sinabi nating mga pantig, ito yung may isang titik o grupo ng mga titik na pinagsama upang makabuo ng mga salita. Ito ay tinatawag natin na syllable sa wikang Ingles, mga bata. 'Di ba yung bawat letter meron siyang mga tunog. Ngayon, kapag pinagsasama-sama natin yung bawat letter, nakakabuo tayo ng syllable, mga bata, o tinatawag natin sa Tagalog na pantig. So, halimbawa, okay, ayan. So, sa tingin, ano yung number 1 natin, mga bata? Buksan nga natin yung mga module natin sa page 22. Filipino module. Tapos, buksan ang page 22. Ay, wala. Ano po pala? Page 22 po. Bali, Filipino. Ano po? Filipino. Saan na ka? HSL teacher. Wala po pala sa page 22. Saan po? Wait lang po. Page 26 na. Ayusin natin, ha? Okay. Ayan. Page 22, kids. Okay, nabuksan na. Page 26 ng Filipino.
Okay. Ngayon, banggitin nyo nga mga bata, ano ang nasa larawan natin sa una? Una. Sige nga. Yes, Aloysa. Ano yung unang larawan natin na? Bata po, teacher. Ayan, bata, mga bata. Ngayon, yung salitang bata, ano ang mga letra na bumubuo dito? B-A-T-A. Ayan, very good. Ang bumubuo ng mga letra sa salitang bata ay letter B, A, T, A. Ito yung mga tinatawag natin na letra o titik. So ngayon, bukod sa alam natin dapat ang mga letra at mga titik, mga bata, dapat daw alam din natin ang pagpapantig. Ang pagpapantig ganito yan, kids. So itong ba, ito yung tinatawag natin na pantig. Di ba yung letter B, sinama ang letter A. So ang basa natin dito ay ba. Ang letter T, sinamahan ng letter A. So ang pantig na ito ay binabasa natin to na ta. Ngayon kung bibilangin natin mga bata, kung ilang pantig ang meron tayo sa salitang bata, meron tayong ba, ta. Okay, ilang pantig yan? Ba, ta. Sige nga po. Yes, Aloysa ulit. Ilang pantig, anak? Sabihin mo nga sa iyong kaklase. Dalawa pong pantig. Ayan, very good. Kapag binilang natin yung pantig, mga bata, ta, meron tayong dalawang pantig. So ngayon, kapag binasa na natin siya at pinagsama natin ang dalawang pantig na ba at ta, mabubuo natin ang salitang bata. Okay, very good, Aloysa. How about number 2? Ano kaya yung nasa number 2 natin, mga bata? Yes, Joseph. Ethan? Unmute ka na. Ayan, daga. Ano ang mga letra na bumubuo sa salitang daga? Ayan, letter D, letter A, letter G, at letter A. Ngayon, pagsasamahin natin to mga bata para mabuo ang pantig. So, ang pantig natin dito mga bata sa salitang daga ay pantig na da at pantig na ga. So, ilan, Ethan, ang pantig na meron tayo sa salitang daga? Dalawa. Very good. Dalawa ang ating pantig, yung da at ga. Kapag binasa natin ito at pinagsama natin yung dalawang pantig, mga bata, mabubuo natin ang salitang daga. Ay, mali. Hindi makita ni teacher yung ano ko. Ay, hindi ko makita yung arrow. I-ano ko nga to. Teacher, nasa sapatos na po ako. Pero bakit yung sapatos hindi po magkasya yung OS? Dito, nakulang siya ng linya. Palagyan na lang po. Okay. How about yung number 3, mga bata? Ano tayo? Yes, Jacob. Jacob? Anong larawan ito? Bola. Ayan, bola. Ano ang mga pantig na bumubuo? Ay, anong mga letra ang bumubuo sa salitang bola? Letrang? B-O-L-A. Ayan, B-O-L-A. Ngayon, kapag pinagsama natin yung mga letra na ito sa kanilang pantig, meron tayong, sige nga, ano yung dalawang pantig natin na bumubuo sa salitang bola, Jacob? Paki-unmute nga po ulit po. Sorry po na ano ko po. Ayan. Jacob, ano yung dalawang pantig na bumubuo sa bola? Pantig na? Yes. At pantig na? Okay. Ilan ang pantig na meron tayo sa salitang bola? 2.
Okay, very good. 2. Kapag pinagsama natin yung dalawang pantig na yon, mga bata, mabubuo natin ang salitang bola. Very good, Jacob. How about yung number 4? Number 4, anong meron tayo? Yes, Tintin. Tin? Ano yung larawan natin? Bahay! Ayan, bahay. Bahay. Tintin, ano ang mga letra na bumubuo sa salitang bahay? B-A H A Y. Ayan, very good. B-A-H-A at Y, mga bata. So, dito, meron ng pantig na 3 siya, mga bata. So, ngayon, ang pantig natin dito, kids, ay ba, tsaka hay. Ngayon, Tintin, ilang pantig ang meron sa salitang bahay? Bilangin mo nga. Ayan, very good. So, meron tayong 2 pantig. Kapag pinagsama natin itong 2 pantig na to, mabubuo ang salitang bahay. Okay, last, number 5. Number 5. Okay, MJ. Yes, MJ. Sapatos po. Sapatos po. Ayan, sapatos. Ano ang mga letra na bumubuo sa salitang sapatos? S A B A T O S. Ayan. S-A-P-A-T-O-S. Ngayon, MJ, kapag pinagsama natin ang mga letra at pinagpantig-pantig natin, ano ang mga pantig na mabubuo? Anong pantig ito? Pakibasa mo nga, MJ. Ikaw na. Ito, basahin mo ito na. Pa. Anong pantig ito? Sapatos. Ayan, sapatos. Bilangin mo nga ilang pantig ang meron tayo sa sapatos. Bilangin mo na. 3. Ayan. Meron tayong 3 pantig, mga bata. Sapatos. Ayan. Kapag pinagsama natin yung 3 pantig na yon, kids, ang mabubuo natin ay sapatos. Very good. Okay. Ilalagyan lang ni teacher ng ano, ha? Okay. Magbibigay ng mga salita si teacher. Tapos, ipapakita nyo sa fingers ninyo ilang pantig ang meron tayo. Okay po? Okay. Salitang bibe. Ilang pantig, kids? Pakita nga sa fingers ninyo. Very good. Abigail. Very good, Aloysa. Ayesha. Okay, very good, Aldrin. Bibe, ha? Sa fingers lang, ipapakita na. So, Anika and Claynitan. Bibe. So, 2 lang ang pantig. How about aparador? Ilang pantig yon? Aparador. Very good, Ayesha. Very good, Aldrin. Very good, Abigail, Anika. Okay. Claynitan. Okay, Jacob and MJ. How about kabibe? Kabibe. Okay. Very good. 3 lamang. Kabibe. How about salita? Salita? Okay. Okay. Salita is 3 lang. Salita. Ayan. Okay. O, ngayon naman si teacher, di ba, nagbigay ng mga words. Ngayon, magbanggit naman kayo ng halimbawa ng salita na meron 2 pantig. Sige nga, sino makakapagbigay ng salita na merong 2 pantig? Yes, Anika. Baso. Very good, Anika. How about Aldrin? Mata. Very good, mata. How about Claynitan? Plato po, ma'am. Very good, plato. How about Jacob? Libro. Ayan, libro. Okay. Magbigay ng salita na merong 3 pantig.
Yes, MJ. Laruan po. Laruan. Laruan. Very good. How about Tintin? Matamis. Ayan, matamis. Very good. How about Dwayne? Dwayne? Batuta. Ayan. Okay, very good. Demiel? Bagay. Tatlo na. Tatlo. Tatlong pantig. Tatlong pantig na. Bagay. Bagay, dalawa lang na. Bagay. O, sige, isip ka pa ng tatlo na ha. Tatlong pantig. Yes, Ayesha. Ayesha. Ayan, very good. Yung pangalan ni Ayesha. Ayesha. Meron siyang tatlong pantig, mga bata. O, isip naman ng salitang merong apat na pantig. Apat na pantig. Yes, Kaiser. Nag-raise ka ba ng hands? No pa. Okay, sige. Meron ba kayo apat na pantig? Yes, MJ. Pina po. Ano po? Pilipina po. Ayan, Filipino. Very good. Ano pa? Yes, Clay Nathan. Clay. Aparador. Ayan, aparador. Okay, how about Aloysa? Maglilinis. Ayan, maglilinis. Very good, Aloysa. Okay. Ayan, kailangan mga bata, alam natin yung pagpapantig. Saan natin sinasama yung mga letra, yung mga grupo ng letra para mabasa natin ang isang salita, kids. So, isa sa isip lagi natin ang bawat titik o grupo ng mga titik sa pagbigkas ng salita ay tinatawag natin na, anong tawag natin pag pinagsama yung titik o grupo ng mga titik, mga bata? Ang tawag doon ay, anong ginagawa natin kanina? Binibilang natin yung mga ano. Anong tawag natin doon? Yes, Aldrin? Pig. Ayan, very good. So kapag pinagsama natin ang mga titik, grupo ng mga titik o letra, ang tawag doon ay pantig. Ang bawat saltik ng dila ay tinatawag na tunog. So dapat tinutunog natin. Alam natin ang mga tunog ng bawat letra. So ang salita ay binubuo ng mga pantig, may maikli at may mahabang salita ayon sa bilang ng mga pantig, mga bata. So ngayon, buksan natin ang, wait lang, hahanapin lang ni teacher kasi mali pala yung nasa PowerPoint ni teacher. Okay, page 27, tama. Page 27, kids. Pilugan natin ang mga tunog ng pantig na bumubuo sa pangalan. Ano kaya yung mga kulang na pantig dito para mabuo ang salita? Ka, ke, ki, ko, ku. Isusulat natin doon sa may patlang. Bigyan kayo ni teacher ng 2 minutes na isulat, mga bata, yung nawawalang mga tunog o pantig na bubuo dito sa mga pangalan na nasa larawan. Al. Okay, al. Para mabuo ang salitang alcohol. Number 4, Kaiser. Alcohol. Alcohol. Number 4. Tubig. Okay. Tubig. Ayan. Okay. Ang nawawalang pantig ay tu para mabuo ang salitang tubig. Okay. Number 5, Jacob. Number 5, Jacob. Pa. Okay. Pa. Para mabuo ang salitang pamunas. Okay. Lagyan natin ng check, mga bata, kung tama lahat ng pantig na nilagay nyo sa mga patlang.
So, lagyan niya ng mga check. Tapos, bilangin ang mga tamang sagot. Okay, pakita sa fingers. Ilan ang inyong tama? Ayan, okay, Kaiser, Anika, Temiel, Abigail, Aldrin, Ayesha, Ethan, Tintin, Clay, Nathan, MJ. Okay, very good. Okay, ngayon gawin naman natin ang tayahin. Ang tayahin na makikita natin sa page 28. Tama, page 28 nga. Makikita natin sa page 28, kids. Ayan. Ngayon, iugnay natin sa hanay A. Iugnay ang hanay A sa hanay B gamit ang guhit. Guguhitan nyo, mga bata. Itatapat ang huling tunog upang mabuo ang salita. Hahanapin nyo, mga bata, ano yung nawawalang letra para mabuo yung salita na nandito. Ano kaya yung huling tunog na nawawala? Sa salitang gatas, ano kaya, kids, yung nawawalang tunog? Yes na. Iguhit na ka, match. Ano gagawin? Iguguhit dito o gaganon? Yung gaganon o Yes, isusulat? Ima-match. Gamit ang guhit na. Tapos, opo, gamit ang guhit na. Kasi nakalagay dito sa instruction natin, iugnay ang, iugnay sa hanay A, sa hanay B. Gamit ang guhit. Opo, yes na. Tama yan. Guhit lang. Thumbs up kapag finish na, ha? Gamit. Okay, done na si MJ. Okay, MJ, ano ang sagot sa number 1? Saan natin itatapat yung number 1? Letter A, B, C, D, or letter E? Letter? Okay, very good. Letter C. Kasi itong larawan na ito ay, anong larawan ito, MJ? Gatas po. Ayan, yung gatas, mga bata. Nawawala yung huling tunog na letter S para mabuo ang salitang gatas. Very good. Number 2. Number 2, yes, Demiel? Ibon po. Ayan. Ibon. Ano ang nawawalang letter? Saan natin siya itatapat, Demiel? N. Ayan, sa letter N. Very good. Okay, how about number 3? AJ. Kaya ba, AJ? Unmute ka na. Ayan, hindi pa naka-unmute si AJ. Yes, Ayesha. Ayesha? Damit. Okay, ano ang nawawalang letra? Letter? T. Okay, very good. Go ahead, Teaser. Letter T. Very good. Damit. How about number 4? Number 4, Dwayne? Number 4, Dwayne? Ano ito? Babae. Okay, ano yung nawawalang letra? E. Letter, ayan. E. Kapag binasa natin, E. Very good. Dwayne, how about number 5? Wala na ba tayong ibang kamay? Number 5. Yes, Aloisa. Araw. Okay, ano ang nawawalan, Titi? W. Ayan, W, kids. Ayan, kapag na-match-match na natin at pareho ang sagot, lagyan natin ng check, mga bata. Lagyan ng check, bilangin ang tamang sagot. Check. Tapos ipakita sa fingers ilan ang nakuha. Okay, done na? Okay.
Ngayon naman, pupunta po tayo sa asignaturang MAPE. Ang pag-aaralan natin ngayon ay sa musika, mga bata. So, pag-aaralan natin yung simula, pagtigil, pag-ulit, at katapusan ng awit. So, yung lesson natin today sa music, mga bata, inuulit lang po natin. Kasi wala na nga tayong sasagutan sa ating mga module. So, mamaya magsasagot tayo sa notebook. So, magbibili na lang si teacher kapag magsasagot na sa notebook po, ha. Hindi natin tumahanap sa ating mga module. Ang ibig po sabihin, hanggang MAPE lang yung sa module. Pero sa notebooks naman tayo magsusulat pagtapos na sa Go na, Kling. Twing. Twinkle little star, how I wonder what you are. Up above. But so hard. Like a Human heart. Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Ayan, very good. O, isa pa nga. Bukod kay Klinitan, sino po ang pwedeng umawit ng Twinkle? Yes? Aloysa. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Okay, very good. Very good, Aloysa and Clay. Ngayon naman, gamit yung Twinkle, Twinkle, Little Star, ano kaya yung panimulang bahagi nito? Ano ba? Ano ba yung lyrics natin or melodic lines natin kung saan tayo nag-uumpisa? Ano kaya yung ano natin doon? Ano ba yung umpisa, mga bata, ng kantang Twinkle, Twinkle, Little Star? Sige nga po, sino makakapagsabi? Ano kaya yung bahagi ng Dwayne? Huwag ka pong mag-aano na. Huwag pong mag-annotate, please. Kasi lumalabas sa screen po ni teacher yan. Teacher, ano nangyari? Bakit nagkaroon ng red doon? Annotation. Ano Okay. po doon? Kapag ginagalaw nyo po yung screen, mag-annotate yun. Okay, kids? Ano kaya, mga bata, ang umpisa ng awit ng Twinkle, Twinkle, Little Star? Sige nga po, para bibilugan ni teacher dito at i-annotate. Saan tayo nagsisimula? Ano kaya yung melodic lines? Si Aloysa ulit? Okay, Aloysa? Ano po yung panimulang bahagi ng Twinkle, Twinkle, Little Star? Taas, pababa. Hindi na. Ano po yung panimulang bahagi niya? Ano ba yung lyrics natin kapag kumakanta tayo ng Twinkle, Twinkle, Little Star? T-Y-I-N. Okay, mga bata. O sige, explain lang ni teacher, ha? Kapag umaawi tayo, di ba meron tayong panimula at katapusan? At ang panimula sa kantang Twinkle, Twinkle, Little Star, ito yung Twinkle, Twinkle, Little Star. Yun po yung tinatawag natin na panimula, mga bata. Dito tayo nagsisimula. Ito yung unang lyrics or unang bahagi ng kanta o tinatawag din natin unang bahagi ng melodic lines. Ngayon, mga bata, bukod sa dapat alam natin kung ano ang umpisa o panimulang bahagi ng isang kanta, ano naman yung katapusang bahagi ng kantang Twinkle, Twinkle, Little Star? Ano kaya yung huling lyrics nun, mga bata? Sige nga po, sino po ang makakapagsabi? Ano yung katapusang bahagi ng Twinkle, Twinkle, Little Star?
Kantahin nyo nga po. Sige nga po, kantahin nyo. Tapos, ano yung huling bahagi nun? Yes, Kaiser. Little, little star, how wonder what you are. Okay, very good mga bata. Sa awit na Twinkle, Twinkle, Little Star, mga bata, ang katapusang bahagi o nagtatapos tayo sa How I wonder what you are. So, ito yung katapusan niya. Mali pala na nakuha si teacher ng ng lyrics at chord. So, ito yung katapusan niya, kids. How I wonder what you are. Yan po yung katapusan. Ito yung tinatawag nating katapusang bahagi ng melodic lines. Meron siyang umpisa at meron din siyang katapusan, mga bata. Sir, finally. Okay. Kalimitan sa maraming pag-awit ay nagiging suliranin natin ang di pagkakasabay-sabay na mga umaawit. Ito ang dahilan kaya mahalagang malaman ang simula, pagtigil, pag-uulit at katapusan ng awit, mga bata. So minsan, 'di ba? Sino na dito ang mahilig kumanta? Sino sa inyo ang mahilig kumanta, mga bata? Ayan, halos lahat, 'di ba, mahilig tayong kumanta. Minsan, naranasan niyo na bang may kasabay kumanta? Naranasan niyo na ba na may kasama kayo kapag kumakanta kayo? Taas nga ang kamay na batang may kasama kapag kumakanta siya. Ayan, sila Jacob daw, sila Clay Nathan, sila Dwayne, kumakanta sila. Minsan may kasabay sila. Minsan, kung mapapansin nyo, hindi tayo sabay-sabay kumakanta. Minsan, di ba, minsan nauuna ka, minsan hindi natin alam, uulitin pala natin yung kanta. Kaya dapat, mga bata, alam daw natin kung saan yung simula ng kanta, huling ng kanta, tapos kailan tayo uulit, at mga bata, alam din natin kung kailan tayo titigil kapag umaawit. Kasi minsan kapag umaawit tayo, tuloy-tuloy tayo, di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo hihinto. So ngayon, himay-himayin natin yung awit na ipaparinig sa inyo ni teacher ngayon. Mamaya, may itatanong si teacher sa inyo tungkol dito sa awit na to. Halimbawa, ano yung una or unang bahagi ng melodic lines. Ibig sabihin yung unang lyrics na sinasabi o kinakanta natin at ano yung mga panghuli na melodic lines. Pakinggan po yung kanta, ha? Pwede ding sabayan. Sa piling mo, o nanay ko, ay anong ligaya, di ko pansin ang hirap ko kung kita'y kasama sa piling mo, o nanay ko, ay anong ligaya, di ko pansin ang hirap ko kung kita'y kasama. Okay. Ngayon, sa napakinggan natin, tungkol saan kaya yung awit, mga bata? So, nilagyan niyang lyrics ni teacher doon para hindi lang natin naririnig yung mga kanta, kailangan alam din natin ano ba yung nilalaman ng kanta. So, tungkol saan kaya ang awit? Yes, Clay Nathan.
Sa nanay niya po. Ayan, very good. Tungkol sa kanyang nanay. Tungkol sa pagpapahalaga sa kanyang nanay. Very good, kay Nathan. Ngayon, saang bahagi kaya ng awitin tayo nagsimula? Nung narinig niyo yung awit, ano kaya yung simula niya? Yung unahan ba na tinatawag na sa piling mo, o nanay ko? O yung gitnang bahagi ay anong ligaya? Dulo ba? Kung kita'y kasama. Ngayon mga bata, ano kaya yung simula ng awitin na yon? Ito ba yung tinatawag na unahan, gitna, o dulo? Yung unahan, ang lyrics nun or melodic lines nun, sa piling mo o nanay ko. Gitna ay anong ligaya. O letter C, dulo, kung kita'y kasama. Yes, Aloysa? Una po, teacher. Ayan. Nagsisimula tayo, tatandaan natin, nagsisimula tayo sa awiting mga bata sa unahan ng mga melodic lines. Tatandaan natin ha, nagsisimula tayo sa may unahan ng melodic lines. At ang melodic lines na binanggit kanina ay sa piling mo o nanay ko. Tama, Aloysa. Okay, ngayon naman, saang bahagi natapos ang awitin? 'Di ba sinasabi nga, merong nagsisimula tayo at natatapos ang isang awitin. Ngayon, saan tayo nagtapos ng awitin, mga bata? Nagtatapos ba tayo sa unahang bahagi, sa gitnang bahagi, at o dulong bahagi? Saan tayo nagtatapos, kids? Yung unahang bahagi, banggitin lang ni teacher yung melodic lines o lyrics ha. Sa piling mo o nanay ko. Gitnang bahagi ay anong ligaya. At letter C naman, ang dulong bahagi ay kung kita'y kasama. Saang bahagi tayo nagtatapos ng awit? Yes, Aldrin? Dulong bahagi. Ayan, very good mga bata. Very good, Aldrin. So tayo ay nagtatapos ng awitin sa dulong bahagi, yung pinakahuli ng melodic lines o lyrics. Very good. Okay, ngayon naman, pakinggan naman natin itong mga alaga kong hayop. Tapos magsasagot po ulit tayo ha. Mga alaga kong hayop, ito din yung napakinggan natin dati pa. Lumipad, lumipad ang ibon. Natandaan ni Aloysa, very Lumipad, lumipad ang ibon sa magandang lugar. Okay, sino po ang pwedeng umawit nun? Kung natatandaan talaga? Okay, yes, Dwayne. Sige nga, Dwayne, awitin mo nga, anak. Lumipad, lumipad ang ibon. Lumipad, lumipad ang ibon sa magandang Hugad. ugat. Nahiya ka na dun? Ba't ka naman nahihiya? Okay, Kaiser. Huwag ka mahihiya. Lumipad, lumipad ang ibon, ang ibon, ang ibon. Lumipad, lumipad ang ibon sa magandang pugad. Ayan, Tumakbo, tumakbo ang pusa, ang pusa, ang pusa. Tumakbo, tumakbo ang pusa sa loob ng bahay. Okay, very good. Okay. Ngayon, mga bata, alam na natin kung ano yung umpisa. Inuulit dun sa kantang ang alaga kong hayop at ang pinakahuling o pagtatapos na bahagi ng awit ng mga alaga kong hayop. So ngayon, magsagot naman tayo. Tungkol saan ang awitin na inawit kanina? Tungkol A, tungkol ba ito sa hayop sa karagatan? B, tungkol sa mga hayop sa kagubatan. Letter C, tungkol sa mga alaga kong hayop. Ano kaya ang tamang sagot? Yes? Yes, Demiel? Ano ang tamang sagot? Tungkol sa alaga kong hayop. Ayan, very good, Demiel. Tungkol sa mga alaga kong
hayop. Kaya kailangan binabasa din natin yung mga lyrics at tinatandaan natin para alam natin kung tungkol saan ba yung inaawit natin. Okay, saang bahagi tayo nagsimula dun sa awitin? Saan bahagi ulit tayo kapag nagsisimula? Ito ba ay sa unahan? Sa gitna ba tayo? O sa dulo tayo nagsisimula? Yung unahan, lumipad, lumipad ang ibon. Tapos gitna nun, ibon ang ibon, lumipad, lumipad. Ang dulo niya ay ibon sa magandang pugad. Okay, saan tayo nagsisimula? Yes, Anika. Nagsisimula ang awitin sa unahan, gitna, o dulo? Unahan. Okay, very good. Nagsisimula tayo mga bata sa unahan. Ano nga ulit yung unahan bahagi ng awit ng mga alaga kong hayop? Sige nga. Ano yung unahan? Yes, Ayesha. Sample nga dyan na kakantahin. Lumipad, lumipad. Okay, very good. Lumipad, lumipad ang ibon. Ayan, very good. Yun po ang unahang bahagi or dun tayo nagsimula sa pag-awit ng mga alaga kong hayop. Very good, Ayesha. Okay, how about ito? Number 3. Saang bahagi tayo natapos ang awitin? Kapag nagtatapos ang awitin mga bata, anong bahagi dapat yon? Unahan, gitna, o dulo? Sige nga po, ang unahan, yun pa. Okay, yes. Abigail, saan tayo nagtatapos ng awitin? Dulo pa. Very good, sa dulo. Ano ang dulo na melodic lines o lyrics ng mga alaga kong hayop? Sige nga po, kung natatandaan. Ano yung dulo nun? Awitin nga ito na. Doon sa makan ng pugad. Ayan. Ang dulo ng awitin, nagtapos tayo sa awitin na ibon sa magandang pugad. Very good si Aloysa. Doon sinasabayan si teacher. Alam na alam talaga yung yung tono at yung awit. Very good. Very good, Abigail. Very good din, Aloysa. Okay. Ngayon, mga bata, kung mapapansin natin, ikat natin to, kids. Wait na, ikakat ko lang to. Ay, okay.